Isang makabayang pagbati sa inyo, Grade 7. Ako si Teacher Bryzel L. Embuscado mula sa Malanday National High School, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Paalala lamang po na i-type ang inyong pangalan at paaralan sa ating comment section sa ibaba. At ihanda ang inyong sarili para sa panibago na namang kaalaman na inyong matututunan. Ang ating aralin sa araw na ito ay nakaangkla sa Most Essential Learning Competencies o MELCs na nasusuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. At para sa ating tiyak na layunin kayong mag-aaral ay inaasahang: una, matalakay ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. At ikalawa, may isa-isa ang mga pamamaraang ginamit sa Timog at Kanlurang Asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismo sa kilusang nasyonalista. Bago tayo magtungo sa ating aralin sa araw na ito, balikan muna natin ang nakalipas na paksang tinalakay natin. Para sa ating panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. I-comment nyo lamang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Mayroon kayong 10 segundo sa pagsagot. Para sa unang tanong, anong dalawang bansa ang nanguna sa eksplorasyon? A. Spain at Portugal. B. Spain at England. C. Portugal at England. O D. Spain at France. Ang tamang sagot ay A. Spain at Portugal. Mahusay. Ikalawang katanungan. Sino ang nakadiskubre ng Cape of Good Hope? A. Amerigo Vespucci. B. Bartolomeo Diaz. C. Vasco da Gama. O D. Christopher Columbus. Ang tamang sagot ay B. Bartolomeo Diaz. Magaling. Para naman sa ikatlo, ito ang batayan ng kapangyarihan at yaman ng bansa. A. Kristyanismo. B. Merkantilismo. C. Kolonyalismo. O D. Imperialismo. Ang tamang sagot ay B. Merkantilismo. Very good. Ika-4 na tanong. Anong kilusan ang inulunsad ng simbahan upang bawiin sa mga Muslim ang banal na lupain ng Jerusalem? A. Katolisismo. B. Merkantilismo. C. Tordesillas. O D. Krusada. Ang tamang sagot ay D. Krusada. Tama. At sa panghuling katanungan, anong lugar sa Asya ang pinakamimithi ng mga kanluranin dahil sa dami ng rekado o pampalasa dito? A. Moluccas Island. B. Spice Island. C. Pilipinas. O D. India. Ang tamang sagot ay A. Moluccas Island. Magaling. Tunay ngang naunawaan nyo na ang nakalipas na araling tinalakay natin. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin, magkakaroon muna tayo ng maiksing laro. Ito ay pinamagalan kong Guess the Words. May mga larawan at salita akong ipapakita sa inyo kung saan ito ay inyong pagsasama-samahin upang mabuo ninyo kung anong salita o mga salita ang tinutukoy dito. I-comment nyo lamang ang inyong sagot sa ating comment section. Mayroon kayong 10 segundo sa pagsagot. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan at salita, anong mabubuo ninyo? Ang tamang sagot ay nasyonalismo. Mahusay. Para naman sa ikalawa. Ang tamang sagot ay Timog Asya. Magaling. At para naman sa panghuling larawan, ano kayang mabubuo ninyo?
Ang tamang sagot ay Kanlurang Asya. Very good! Mula sa mga salitang nabuo natin, kung ito ay ating pagsasama-samahin, ano ang mabubuo natin? Very good! Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Sa pagkakataon namang ito ay mababatid mo ang naging reaksyon ng mga Asyano sa mga patakarang ipinatupad ng mga dayuhan sa mga bansa ng Timog at Kanlurang Asya. Ang kanilang pagpapakita ng nasyonalismo na nakatuon laban sa mga kanluranin. Marahil na itatanong mo sa iyong sarili, ano ang nasyonalismo? Paano ang ating mga kapwa Asyano sa Timog at Kanlurang Asya tumugon sa pananakop na ginawa ng mga kanluraning bansa? Nakaapekto ba sa mga tao at paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya ang pagpapakita ng nasyonalismo? Samahan niyo ako sa isang makabuluhan at makabayang pagtalakay ngayong umaga. Ang pananakop, pagpapasailalim sa kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang kanluranin sa mga bansang Asyano ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Asya. Ang nasyonalismo ay damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan. Ang nasyonalismo sa Asya ay may dalawang anyo. Una ay ang defensive nationalism o mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas. Dito ipinapamalas mo ang pagmamahal mo sa sarili mong bayan nang hindi mo ikinahihiya anumang pagsubok o kalagayan ang ating kinakaharap ay kaya mong ipagtanggol ang ating bayan sa mga taong kumakalaban dito. Ang ikalawa naman ay ang aggressive nationalism o mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng bansang Hapon. Dito naman ay ipinapamalas mo ang agresibong pagmamahal sa bansa na kaya mong gawin ang lahat, mapaglaban lamang ang pagkakakilanlan, kabilang na dito ang paggamit ng sandat at dahas laban sa mga mananakop o terorismo. Pangunahing manifestasyon ng nasyonalismo ay pagkakaisa. Makikita ito sa pagtutulungan, pagkakabuklod sa iisang kultura, saloobin at hangarin. May ituturing ding manifestasyon ng nasyonalismo ang pagmamahal, pagtangkilik sa sariling mga produkto, ideya at kultura ng sariling bayan. Naipapakita rin ang nasyonalismo sa pagiging makatwiran at makatarungan. Ang kahandaang magtanggol at mamatay ng isang tao para sa bayan ay maituturing na pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Dahil sa hangarin ng mga Asyano na wakasan ang panghihimasok ng mga kanluraning bansa sa kanilang kinamulatang pamumuhay at makantan ang kalayaan, maraming makabayang samahan ang naitatag sa Asya. Ang mga samahang ito ay pinangunahan ng mga kabataang nakapag-aral. Tunghayan natin ang nasyonalismong ipinakita sa Timog at Kanlurang Asya. Unahin nating talakayin ang pag-usbong ng nasyonalismo sa Timog Asya, partikular sa bansang India. Ang pananakop ng mga Ingles sa India ang nagbigay daan upang magising ang diwa ng nasyonalismo dito. May iba't iba mang wika at relihiyon ang mga Indian ay kumilos at nagkaisa upang umunlad at makabuo ng isang malayang bansa. Pinakinabangan ng husto ng mga Ingles bilang among kolonyal ng India ang mga likas na yaman nito. Dahil din sa pananakop ay naranasan din ng mga Indian ang mga patakarang para sa kanilang kultura ay di angkop. Tulad na lamang ng pagpapatigil ng mga Ingles sa suti o sati. Ito ay ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa. Ipinatigil din ng mga Ingles ang female infanticide. Ito naman ay ang pagpatay sa mga batang babae upang hindi maging suliranin at pabigat sa mga magulang pagdating ng panahon na ito'y mag-asawa na. Naging dahilan din ng paglaban ng mga Indian sa mga Ingles ang di pantay na pagtingin sa kanilang lahi o racial discrimination. Ito ang naging dahilan upang maisagawa ang pag-aalsa ng mga sepoy. Minsang naipatupad ng mga Ingles ang di pantay na pagtrato sa mga sundalong Indian, malimit ay mataas na ranggo at sweldo ang ibinibigay sa mga sundalong Ingles kaysa sa mga sundalong Indian na nasa mababang posisyon at sweldo. Tumutol din ang mga sundalong Indian, Hindu at Muslim sa pagpapagamit sa kanila ng langis na pinaghihinalaang nagmula sa langis ng hayop para sa paglilinis ng kanilang mga rifle at cartridge.
Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga Indian nang maganap ang Amritsar Massacre noong Abril 13, 1919. Maraming mamamayang Indian ang namatay sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga sundalong Ingles. Sa kaganapang ito ay namatay ang may 400 katao at mayroong 1,200 na mga nasugatan. Nagkaroon naman ng hiwalay na pagkilos ang mga Indian dahil sa kanilang magkakaibang pananampalataya. Naitatag ang All Indian National Congress sa panig ng mga Hindu na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India. Naitatag naman ang All Indian Muslim League noong Disyembre 30, 1906. Pinangunahan ito ni Muhammad Ali Jinnah na kung saan ang interes ng mga Muslim ang binigyang pansin. Layunin ng mga kasapi nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Nanguna si Mohandas Karamchand Gandhi sa layuning matamo ang kalayaan ng India, isang Hindu na nakapag-aral sa isang pamantasan sa England, nakapagtrabaho sa South Africa. Siya ang namuno upang ipaglaban ang hinaing ng mga Indian laban sa mga mananakop na Ingles. Si Gandhi ay naging inspirasyon ng marami dahil sa kanyang katangi-tanging tahimik na pamamaraan ng pagtutol upang matamo ng India ang kalayaan. Nakilala siya bilang Mahatma o dakilang kaluluwa. Tinuruan niya ang mamamayan na humingi ng kalayaan na hindi gagamit ng karahasan dahil naniniwala si Gandhi sa ahimsa o lakas ng kaluluwa at satyagraha sa pakikipaglaban. Hindi rin niya sinang-ayunan ang pagtatangi sa untouchables at sati na para sa mga kababaihan. Ipinakilala rin ni Gandhi ang paraang civil disobedience kung saan ay hinikayat niya ang mga Indian na gumawa ng pag-boycott o hindi pagbili sa mga kalakal o produktong Ingles, lalo na ang telang negosyo ng mga ito. Isinagawa rin niya ang pag-aayuno o hunger strike upang makuha ang atensyon ng mga Ingles at upang mabigyan ng agarang pansin ang kanilang kahilingang lumaya. Labas-masok man sa piitan ay hindi pa rin siya natakot. Sa halip ay nagpatuloy pa rin si Gandhi sa kanyang mapayapang pakikibaka hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan. Nakamit ng India ang kanilang kalayaan noong Agosto 15, 1947 sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru. Nabaril at napatay si Gandhi noong Enero 30, 1948 na hindi nagtagumpay sa kanyang adhikain na mapagkasundo ang mga Hindu at Muslim. Kaalinsabay ng paglaya ng India ang pagsilang ng bansang Pakistan sa pamumuno ni Muhammad Ali Jinnah, kinilala bilang ama ng Pakistan, isang abogado at pandaigdigang leader. Siya ang namuno sa All India Muslim League noong 1906. Layunin ng samahan ang magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Namuno siya upang ang Pakistan ay lumaya mula sa India. Noong Agosto 14, 1947 nang ipinagkaloob ang kalayaan ng Pakistan. Si Muhammad Ali Jinnah ang itinanghal na kauna-unahang gobernador-general ng Pakistan. Namatay si Muhammad Ali Jinnah noong Setyembre 11, 1948. Sina Gandhi at Ali Jinnah ay mga maituturing na nasyonalistang leader na nagpamalas ng kanilang pagmamahal upang makamit ang kalayaan ng kani-kanilang bansa laban sa mga mananakop. Ngayon naman ay tumungo tayo sa nasyonalismo sa Kanlurang Asya. Ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay hindi katulad ng nasyonalismong naipakita ng mga bansa sa Timog Asya. Hindi agad na ipakita ng mga bansa sa Kanlurang Asya ang nasyonalismo dahil karamihan sa mga bansa dito ay hawak ng dating malakas at matatag na Imperyong Ottoman, bago pa man nasakop ng mga kolonyaling bansa noong 1918. Matapos bumagsak ang Imperyong Ottoman, masakop at mapasailalim sa mga kanluraning bansa na ipatupad sa mga bansa sa Kanlurang Asya ang sistemang mandato. Ibig sabihin nito, ang isang bansa ay naghahanda upang maging isang malaya at nagsasariling bansa ay ipapasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo.
Nagsumikap ang mga bansa sa kanlurang Asya na unti-unting makamtan ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman at mga kanluraning bansa. Ang nasyonalismo sa kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranians at mga Turko bago pa man ang unang digmaang pandaigdig. Ang Kuwait ang isa sa mga bansa na unang lumaya sa kanlurang Asya noong 1759. Natamo naman ng Lebanon ang kanyang kalayaan mula sa mga Imperyong Ottoman noong 1770 at noong 1926. Ito ay naging ganap na republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Isa naman ang bansang Turkey na humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal na nagsulong sa pagkakaroon ng isang republika. Naging kapitan ng Ottoman Army at nagsilbi sa 5th Army sa Damascus na ngayon ay Syria hanggang noong 1907. Isa si Mustafa na hindi pumayag sa kasunduan ng Italy at France noong matapos ang kanilang digmaan noong 1911 hanggang 1912 na hatiin ang Imperyong Ottoman. Siya ang naging susi sa isang pagkilos na naganap noong Disyembre 1911 sa Battle of Tobruk na kung saan ay may 200 Turko at Arabong militar lamang ang lumaban sa 2,000 Italianong naitaboy at 200 na nahuli at napatay, bagamat nagtagumpay pa rin ang mga Italiano. Si Mustafa Kemal ang nagbigay daan sa pagtatamo ng kalayaan ng Turkey. Sa kabila na ito ay binalak paghati-hatian ng mga kanluraning bansa tulad ng France, Britain, Greece at Armenia. Siya ang tumawag ng halalang pambansa at hiwalay na parlamento na siya ang nagsilbing tagapagsalita. Ito ang Grand National Assembly ng Turkey. Ito ang nagbigay daan upang ang mga Turkong militar ay mapakilos na hingin ang kalayaan ng bansang Turkey sa pamamagitan ng Kasunduang Luzon. Noong 1923 na isilang ang Republika ng Turkey. Si Ibn Saud ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, sinikap ng mga Ingles na mapalapit sa kanya. Ngunit di ito nagtagumpay, sa halip ay pinaboran ang kanyang katunggali na si Hussein ibn Ali ng Hejaz. Noong 1924 hanggang 1925, napabagsak ni Ibn Saud si Hussein at ipinoklama ang kanyang sarili bilang hari ng Hejaz at Nejd. Pagkatapos matipon ang halos kabuuan ng Tangway Arabia, taong 1932, binigyan ni Ibn Saud ang kanyang kaharian ng bagong pangalan bilang Saudi Arabia. Nagtagumpay siya na mahimok ang mga nomadikong tribo o pangkat etniko na mapaayos ang kanilang pamumuhay at iwasan na ang gawain ng panggugulo at paghihiganti. Sa kanya ring pamumuno ay nawala ang mga nakawan at pangingikil na nangyayari sa mga dumadalo ng pilgrimage sa Mecca at Medina. Si Haring Ibn Saud ang nagbigay ng pahintulot sa isang kumpanya ng Estados Unidos noong 1936 at 1939 upang magkaroon ng oil concession sa Saudi Arabia. Pinatunayan ng bansa na ang mina ng langis ang pinakamayaman sa daigdig na nakatulong upang ito ay magkaroon ng pambansang pag-unlad. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Haring Ibn Saud ay nanatiling neutral, ngunit di rin naiwasan na siya ay minsang pumabor sa mga allies. Hindi siya seryosong nakialam sa digmaang Arab-Israel noong 1948. Pinalitan siya ng kanyang panganay na anak na si Prince Saud. Ang Iraq naman ay naging protektado ng England noong 1932. Naranasan naman ng mga Jew o Israelite ang Holocaust sa Europe. Ito ang sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga milyong Hudyo o Jew. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, naisagawa rin ng mga Jew ang Zionism. Ito ang pag-uwi sa lupain ng Palestine ng mga Jew mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula nang manirahan ang mga Jew sa Palestina, ay nagsagawa ang mga ito ng modernisasyon sa larangan ng industriya, agrikultura,
pagnenegosyo at maging sa larangan ng agham. Ito ang nagbigay daan upang ang mga Jew ay magkaroon ng mas mataas na antas ng pamumuhay kaysa sa mga Arabo na naging dahilan naman upang magkaroon ng hindi magandang samahan ang dalawang pangkat, at sa bandang huli ay hiniling ng mga Arabo na ihinto na ang pagbabalik ng mga Jew sa Palestina. Simula nang maideklara ang Republika ng Israel noong Mayo 14, 1948, nagsimula na ang tensyon sa Palestina. Sa ating pagtalakay, nalaman natin ang tungkol sa mga tunay na kaganapan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang mga natalakay nating leader nasyonalista ay nagsilbing inspirasyon ng mga Asyano sa kanilang pamumuhay. Tunay na maraming leader sa Timog at Kanlurang Asya ang nagpamalas ng pagiging makabayan, nagpunyagi at nagtagumpay na matamo ang inaasam na kalayaan ng kani-kanilang mamamayan at bansa. Sa ating pagtatapos, sukatin ko nga kung tunay ninyo na unawaan ang mga pinag-aralan natin. Ito ay pinamagatan pong Name It to Win It. Para sa ating panuto, tukuyin kung sino o anong pangyayari ang nasa larawan at isulat ang TA kung ito ay sa Timog Asya at KA naman kung ito ay sa Kanlurang Asya na bibilang. Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. Mayroon kayong 5 segundo sa pagsagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Timog Asya, si Mohandas Gandhi. Mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay KA, sa Kanlurang Asya. Ito ay si Ibn Saud. Magaling. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot, KA, sa Kanlurang Asya. Ito ay Holocaust. Tama. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot, TA, Timog Asya. Ito ay ang Amritsar Massacre. Very good. At panghuling larawan. Ang tamang sagot ay TA, Timog Asya. Ito ay si Ali Gina. Magaling! Nawa ay marami kayong natutunan at maisabuhay natin ang mga ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At bago tayo tuluyang magtapos, para sa inyong takdang aralin, sagutan ang mga gawain sa ikatlong linggo o week 3 sa inyong learning packets. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!